Ito po ang gagawin po natin ngayon tungkol dito sa vacuum or hydrovac. Kung anong trabaho nito sa preno at kung saan siya kumukuha ng vacuum, kung lalo na sa mga gas at sa mga diesel. At ito po magpapalit tayo ng vacuum. Alisin po natin ito muna kanyang brake master bago natin makalas itong vacuum. Kasi po nandito yung mga connection niya, yung kanyang fittings, copper tube at dalawang tornilyo dito sa kanyang master brake. At pag alis po natin yan po makikita natin yung hydrovac. Bago yan po yung hydrovac, ang laro po nito siyang nagpapalambot sa preno. At pagtulak ng push rod na yan sa master at magbibigay ng supply ng fluid dito sa mga tubong to papuntang ang kanyang gulong. Kaya malaki pa rin po. Yan po yung hydrovac. May vacuum connection po siya na sinasabi ko nanggagaling sa kanyang intake manifold or sa mga bomba. At pag pinus mo po yung pedal na yan, yan po yung pedal sa hydrovac. At yun po yung goma ng hydrovac na nakaano sa puwet na pampasalak ng dumi. At ang kanyang air filter, control housing, at kanyang valve, piston, reaction na disc, at ang front control housing yan po. Tapos po yung channel niya, tapos may katabi nung pressure chamber niya. Yan po yung mga parts ng vacuum, valve, piston. Yan po yung nagpapaandar sa mga vacuum. Ito po kakalasin natin yung vacuum. Titignan natin yung sa loob niya, yung mga napinakita nating mga parts. At may lock po yan. Ayan po yung dust rubber niya. Ayan po yung sa pinakapuwit niya. Ayan po yung mga parts na pinakita natin na nagpapaandar dito sa hydrovac. Ang hydrovac pong yan pag yan po ang nasira, ang magiging resulta niya, may diaphragm din po sa loob yan, yung diaphragm na malaki at ang spring na malaki, yan po ang gamit ng hydrovac at yung mga piston niya, yung mga chamber niya, yung mga vacuum niya, nandyan po yan. Siyang nagpapalambot ng yan tulad po niya na sumisingaw po yung brake master at pumasok na dito sa kanyang goma. Kaya ang goma lumambot at lumobo, kaya humina yung kanyang vacuum at tumigas dahil nga sa sira na itong hydrovac, singaw na. Ayan po yung connection ng hydrovac. Pag diniin mo po yung hydrovac na yan, sinasabi ko na kumukuha dyan sa intake manifold. Ayan po yung intake manifold para sa mga gas yan, sa mga gas na engine. At yan sa diesel naman yan, may sariling, hindi na kumukuha sa vacuum, may sarili siyang pump na magsusupply ng vacuum pag umikot yung pump na yan. At may naglulubricate po ng langis sa pump na yan at dudugtong dito sa ikot ng makina, nakadugtong dito sa camshaft yan. Yung iba naman po dito sa baka alternator, ang mga diesel po, dyan po kumukuha ng mga vacuum nila sa preno. At pag nasira po yung pump na yan, mahalaga rin po yung pump na yan. Pag yan po rin din, kulang sa maintenance at saka sa langis, pag nasira yan at titigas yung preno. Malaking hambag po ng pump na yan sa pampalambot din sa preno. Ngayon nag-upgrade na, pinadaan na sa control module, anti-lock module braking system. Computer electronic device na. Control module na nagpa-process sa mga sensor. ECU na ang nagpa-process para makaproduce ng electronic information.
yung merong responsibilidad para sa safety ng isang sasakyan. At ito rin ang nagbibigay pressure para magpantay-pantay ang kapit ng gulong. Kapag nawala ng stability yung mga gulong or control sa mga gulong, siyang mag-manage sa brake cylinder at master cylinder. Yan po ngayon ang trabaho ng module control. Pinadaan po dyan para lalong gaganda yung takbo ng preno